Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nash. Matagal-tagal ko na din pong plinanong sumulat sa inyo pero nahirapan akong gawin. Mahirap po kasi para sa isang lalaking katulad ko na ibahagi ang masaklap na nangyari sa akin. Niloko po kasi ako ng asawa ko. Hindi ko na po idedetalye kung paano ko nalaman, pero when I found out, hindi ako gumawa ng eksena. Hindi ako nagwala. Tahimik lang ako nag-isip at plinano ang mga susunod kong hakbang. Kumonsulta ako sa mga abogado. Hinanda ko ang sarili ko sa katotohanang noong una hindi ko matanggap. Mabuti na lang, wala pa kaming anak. Naalala ko pa kung paano ko siya hiniwalayan. Hinatid ko siya sa opisina gaya ng araw-araw kong ginagawa. Hindi ko na nga lang siya sinundo. Sa halip, tinawagan ko siya at sinabing, alam ko na ang kalokohan niya. Sabi ko, hindi na siya pwedeng umuwi sa bahay. Pagkatapos, tinawagan ko ang tatay niya. Nung nagpakasal kasi kami, sabi ng tatay niya, ako na daw ang bahala sa anak niya. 5 years after, sinabi ko sa tatay niya na sinusoli ko na sa kanya ang anak niya. Akala ko magagalit yung tatay niya sa akin pero sa tono ng boses, mas galit siya sa anak niya. Pagkatapos ng eksenang yon, parang roller coaster ang buhay ko. May mga araw na pakiramdam ko malaya na ako. Nagluluto ako ng mga pagkain gusto ko pero ayaw niya. Lumalabas ako kasama ng mga kaibigang ilang taon kong hindi nakita. Lumaki ang ipon ko dahil sarili ko na lang ang binubuhay ko. Kahit nga yung ex ko, tinawagan ko din. Para bang huminto ang oras para sa akin nung kinasal kami 5 years ago at ngayon lang ulit umandar. Pero sa kabila ng instant freedom, masakit pa din. Iniisip ko pa din siya. Iniisip ko pa din kung kumusta na siya, saan na kaya siya umuuwi, paano kaya siyang nagbibihis. Nasa bahay pa kasi lahat ng gamit niya. Nakatulog kaya siya nung unang gabing hindi ko na siya pinauwi? Sinaktan kaya siya ng tatay niya? Ewan ko ba? Even if she broke me to the core, nag-aalala pa din ako sa kanya. Ine-empake ko na ang mga gamit niya. Tumatagal lang kasi ang daming memories talaga. Yung body pillow na regalo ko nung huling birthday niya, yung mamahaling bag na binili ko for her on our last overseas travel, yung mug na pinalagyan ko ng name niya. Naalala ko pa pati facial expressions niya when I gave her these things. Siguro yun yung pinakamahirap. Hindi lang asawa yung nawala sa akin. Nawalan din ako ng best friend. Siya ang nakakaalam ng lahat ng paborito ko. May bagong Minion movie na ipapalabas next month. Pareho naming paborito yun pero this time, hindi na namin mapapanood ng magkasama. Wala na akong kakampi sa League of Legends. Wala na akong kakwentuhan tungkol sa Nintendo Switch. Kapag may nakikita akong nakakatawa online, hindi ko na masishare sa kanya. Hala, bakit parang nakakaiyak, Jigs? Nakakaiyak bigla. Hindi naman ako relate. Ayusin ano ba mo. Hormones. Sayang yung pilikmata ko. Nakapilikmata pa naman ako today. Hindi kasi yung pagkakalahad niya kasi, Jigs, yung para bang, yung nawalan ka ng best friend, ang hirap niyan eh. Kaya nga, ito yung parang pag-remind din sa akin na it's always easy to say, mag-move on ka, girl.
niloko ka niya, nagmove-on ka, pero hindi kasi talaga siya ganun kadali kasi you're leaving a part of you a part of you that's lost Kung i-imaginein mo parang sa movie, sa pelikula na nag-zero in, black and white ang paligid, napaka-pale ng diba? parang ang lungkot. Ang lungkot talaga. Anyways, wala naman akong balak humanap ng iba. Hindi pa ako handa. Magiging rebound lang kasi. Ikukumpara ko lang ang bawat babaeng makikilala ko sa kanya at hindi yon makatarungan para sa kanila. Gusto ko din munang maanal ang kasal namin. Tsaka, 40 na rin ako. Malapit ng mapanot. Hirap ng magpapayat. Hindi na date material. Pero ayos lang kasi hindi naman date ang kailangan ko ngayon. Ang kailangan ko, maghilom. Paulit-ulit pa din siyang humihingi ng tawad sa akin. Aminado naman siyang mali siya at pakiramdam ko gusto niyang makipagbalikan. Nung isang araw, hiningi niya yung framed wedding picture namin. Hindi ko alam kung bahagi yon ng pagbitaw niya o bahagi ng pagkapit niya. Pero kapag naibalik ko na ang lahat ng gamit niya, puputulin ko na ang komunikasyon namin. Masakit pa din, may mga gabing bigla na lang akong tumitigil sa ginagawa ko at pinapatugtog ang mga lumang emo songs at breakup songs habang nakatitig sa kawalan. May mga araw na umiiyak pa din ako, pero sa bawat pagising ko, mas gumagaan ng kaunti. Sa bawat araw na lumilipas, mas natatanggap ko na hindi na maibabalik ang dati. Salamat po sa pagkakataong maibahagi ang pinagdaraanan ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Nash. Mga alaala. Alam mo, ang weird. Siguro, iba talaga kapag yung pagkakalahad, yung talagang, ang dami na kasing... Alam mo yung heartfelt talaga. Oo, sobrang damang-dama ko siya. Oo. Kasi ang dami ng mga kwento sa Maywagang Burnay, Jegs, na because ang tagal ko nang hindi na-experience yung breakup, na hindi na ako ganun ka-relate Mas relate ako sa mga current na roles ko, which is motherhood, yan, being a wife, ganyan, yung mga ganun, being a manager. Mas relate ako doon. Pero pagdating dun sa mga hiwalayan, that's one part of me na tapos na yun nung yan yung early Tapos ni na yung Cole Yala. phase mo Yung Balahura days, yun Pero itong kwentong to, itong pagkakalad ni Nash, hindi naman siya bago. Di ba? Hindi naman ikaw yung unang taong nagkwento ng breakup at unang taong naloko. Pero para bang, yung bang damang-damang ko talaga, yung ang sakit-sakit. Kasi yung feeling talaga na, para kasing nailahad talaga ni Nash, yung mga hindi siguro nailahad ng iba na, actual moments, Nintendo Switch na hindi ko na ma-share with her, mga reels na natatawa ko, bakit ako naiiyak? Mga reels na nakakatawa na hindi ko na ma-share sa kanya, nakakaiyak. Alam mo, kung bakit gano'n ang naging feeling natin, kasi unang-una sa paglahad ng kwento ni Nash, finrame niya na strong siya. Hindi siya Siguro. nag-iskandalo. Tapos sa dulo ng kwento niya, nandun yung pagiging fragile niya. Correct. Na wala na siyang as in talagang totally na wala. Alone. Oo, alone siya. Tapos dumagdag pa yung hindi ka date material. Oo. Diba? Na para bang ang hirap din talaga. Pero like what we always say, there's no shortcut to the moving on process. And obviously, dito sa case mo, Nash, if it will take a long time, and you know it, gusto ko yung sinabi niya hindi ko kailangan ng bagong love life, hindi ko kailangan ng mga ganyan, ang kailangan ko maghilom. So, over time, in God's perfect time, maghihilom din. Maalala mo, may scar, pero those will just be memories. And then, hindi rin natin alam kung anong at stake sa'yo ng tadhana. Again, wag mo rin ding i-close na baka
Tagpuin din kayo for the second time around. Hindi. natin alam. Kung hindi man siya, kung hindi man si ex-wife for now, baka merong ibang babae dyan na ang weakness nila yung napapanod. Tama. Ay, maraming ganyan. Baka ang weakness nila yung dad bod. Oo. Uy, may ganun na. Oo. Ang dami kong friends na ang weakness nila yung kaya ang weakness nila yung mga daddy-daddy, yung Oo. mga medyo malaki yung tiyan, yung parang beer belly, yung mga ganon. Kasi yung wisdom kasi kuminsan May ganon eh. Oo, yun yung mga tinitingnan nila eh. Kasi sa babae naman, 'di ba? Lag default naman ninyo eh. Ang hinahanap yung lalaki kung saan yung karakter ng tatay ninyo, kung maganda yung relationship ah. Yes, pag nakitaan oo. nyo, ay parang eto yun. Oo, kaya again, because sinabi Oo. yan ni Diego, that's the role that dads play na malaki. Kung meron po kayong anak na mga babae, Oo. ikaw, kung paano mo tratuhin yung asawa mo, Yes. yung misis mo na nanay niya, Oo. will be her gauge. Oo. Ito yung magiging magiging rason niya kung paano siya maghahanap ng magiging love life at Tama. magiging karelasyon, Oo. 'di ba? So tigil mo na yung pag-inom mo. Hanapin ng anak mo manginginom din. Oh, tigil mo na yung pagmumura mo. Baka hanapin ng anak mo, nagmumura, di Pero ba? ginagawa nating katatawanan pero nangyayari yan ha. Sa mga especially kadalasan sa mga sa probinsya, 'di ba? So again, ingat po tayo, especially tayo mga magulang. Yes. Well, sa'yo naman Nash, again, we will pray for you na kung ano man talaga ang kaloob ni Lord. And then, Di bigay niya sa'yo kung sino at paano. But sa paraan kasi ng pananalita mo, kalmado kang tao, pero do not be this sharing sa Mahiwagang Bornay is a first step of unveiling your feelings. Mahirap din kasi yung tatahimik pero ang dami palang emosyon na gustong sumabog, 'di ba? So dapat naway nung nagsulat ka, nung sinusulat mo to kahit papaano nakapag dispose, nakapagtanggal ka ng mga natatagong nararamdaman na nagpapabigat sa iyong kalooban. Alam mo kung bakit umiyak to si Nicole sa kwento ni Nash? Kasi definitely ako parang nakita mo yung sarili mo sa kanya eh. Na you try to pakita mo sa na I am strong. Pero deep inside, basag na basag ka. Oo, parang ganun kasi siya. Na parang ganun niya finrame yung kwento oo, niya eh. na kinakaya niya yung everyday. Nag-consult sa mga abogado. Correct, 'di ba na? Hindi siya nagwala, hindi siya nag-ingay. Oo, na magpapaanala ko. Kumbaga parang inarrange niya yung mga mangyari. Naging logical siya. Pero sa totoo lang, 'di ba, deep inside, emotionally, basag kasi talaga. Basag Kasi na tingnan mo, basag. lumabas din. Correct. Lumabas din yung Sa dulo yung ng kwento, basag na basag correct. siya. Yung hindi ka maghahanap ng talagang durog na durog. Ayan. Wala rin naman kami masyadong masasabi, kundi in time, everything will be okay. You will be okay. And just take each day at a time. One step at a time, little steps until eventually Ayan. may paghilom na magaganap. And we feel you na, especially si Nicole, nakarelate siya. Magkaiba man yung mukha ng pinagdaanan, pero ganun na ganun. Kaya parang ibinalik ka doon ng utak mo doon Oo na. Ito na naman yung mga strong people na ini-expect ng lahat ng strong, pero Tama. deep inside, 'di ba? Oo, Basag pala. basag na basag. Deep inside, ako nga hindi deep inside, talagang iyakin talaga ako by nature. Ganon. 'Di ba? Iba't iba ng mukha talaga pagdating sa mga challenges at pagsubok. Pero we just try to fight every day, 'di ba? Love Arn, Tama. ika nga, love Arn lang. So Nash, yun yung final words namin. Love Arn lang. O siya, salamat for sharing your story, Nash. Thank Ayan. you. Salamat, Nash. Salamat. At syempre, sa mga gusto pong paiyakin si Nicole Yala sa mga kwento nila, Pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Sa susunod siguro, may premyo kung sinong kwento makapagpaiyak kay Nicole. Totoo, Oh. no? Pwede. Ayan, muli ako po si Diego Bandito. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan na, shala ka na, pinaiyak mo si Nicole. Kaya nga. Yung pilikmata niya, paparitas Oo, siya uli. Kaya nga, ilang oras ko itong pinakabit. O siya na, exit na ako. Baka mamay humiwalay. Pupunta pa ako sa Baragatan Festival. Ay, oo nga. Kita-kits, mga kabisya natin dyan sa Puerto Princesa. Wala, natutuwa lang ako sa suot natin. Oo nga, parang match. Oo nga, no? Parang matchy. Parang nag-match. It's nice. Oo. O siya, Ayan. exit na muna for now. Bye-bye. Bye!
Metro's #1 Love Radio. Basic!